Sa video natin ngayon, magpapalit tayo ng block ng Honda CB125. Ito po kasing motor na to ay kumakain na po siya ng langis, umuusok siya. So dalawa po ang pwede natin gawin, magpalit tayo ng block o kaya magpa-rebore tayo. So ngayon napag-desisyon na ng nagpapagawa na palit na lang siya ng block. Okay, so ang gagawin natin dito mga sir, ah tinanggal natin yung bolt dito sa chassis, yung mahaba dito na bolt. Saka pati dito sa ilalim, niluwagan natin yan pero di natin binunot. Saka yung bracket dito sa banda dito sa ilalim, yung umahawak sa makina. Bali, ito yun mga sir, tinanggal natin ito. Ayan, dito nakakabit yan. Ang dahilan natin kaya natin yan tinanggal kasi itong makina mamaya ipapaling natin ng konti dito para matanggal natin yung cylinder head. Okay, pwede naman na tanggalin na lang natin yung stud bolt dito na apat. Kaya lang, kapag lagi ganun ang ginagawa na binubunot yung stud bolt, ang nagiging problema sa katagalan na kabubukas-bukas, yung dito sa puno, nalulustrid yung kabitan ng stud bolt. Kasi alloy lang yan, kinakain ng stud bolt ng thread. Kaya ang ginawa natin, iyuyuko lang natin ito para wag sumayad sa chassis. Wag inangat natin yung cylinder head. So, yun po ang ating dahilan dyan. So, kanya-kanya pong diskarte yan mga sir. Ngayon yung tambucho, tinanggal na natin yan para hindi na sagabal pag nagtanggal tayo ng block. Yung langis na drain na natin kasi yung side dito sa magneto ay tatingnan natin yung mga roller pati yung timing chain kasi minsan nakakalbo din yan pagka matagal na. Okay, so umpisa na tayo magbaklas. Niready ko ng mga sa mga driver eh. Pati Xerox, wala pa rin pumupunta eh. Di pag wala, kukuhain ko sa akin.
Okay, dito naobliga tayong tanggalin yung isang stud bolt kasi ang nangyari umipit yung dowel, hindi mahugot yung ano, yung block natin kasi sumasabit sa thread ng stud bolt. Kaya natin tinanggal yung isang stud bolt. Okay, mga sir, kasi naipit po yung dowel natin. Okay, kaya kanina yung block hindi natin mahugot-hugot dahil dito. Ayan. Okay, itong isang roller medyo ano na rin siya, bawas na rin. So, palitan na rin natin to. Okay, tanggalin natin yung rocker arm pin gamit itong yung isang bolt ng block. Ito po, check natin to kung wala pang siyang hukay yung pati itong rocker arm pin natin yung roller kung wala siyang alog. Kung mayroong alog, obligado tayong palitan kasi maingay na po yan. Kahit sobrang late lang ng play niyan, maingay po yan. So far okay pa naman yung mga ano. So itong isa medyo may play na ng konti. Okay, kung may budget tayo, pwede itong mas maganda itong palitan kasi hindi po smooth ang tunog nito pag mayroon itong play. Okay, tanggalin natin yung lock ng ano, yung stopper ng camshaft. Siyempre check natin yung mga bearing kung okay pa naman. So okay naman yung mga bearing, wala pa namang problema. Tanggalin natin yung ano, yung valvula. Gamit tayo ng pangtanggal ng ano, spring, yung lock. Dinidinan lang po yan. Okay, ito yung lock ng ano, ng yung sangko para mag-lock doon sa ano, sa valve, mag-lock yung valvula, hindi siya matanggal. Ngayon linisin natin itong ano, linisin na lang natin itong cylinder head, pati yung ano, makatanggal yung mga carbon deposit. Yung valve seal tanggalin na natin kasi papalitan natin ng valve seal siyempre dahil nag-usok nga ito eh. Maganda dito yung genuine lagi na valve seal yung gagamitin natin para matagal siya sa init.
after natin malinisan, kabitan na natin ng valve seal muna, kabit natin. So didiin lang po pagka naramdaman nyo na pumasok na siya doon sa pinaka ano niya, pinaka gatla, yung mayroong barang leeg yan. Okay na po yan, kailangan diretso yung ating valve seal, huwag siyang nakatagilid. Okay, lagay na natin yung valvula, yung intake nilagay natin, tapos naman yung exhaust na valvula. Nabablapin na natin ito kanina para wala siyang singaw. Di lang natin na ipakita, pero nakalapat na po yan. Testin na rin natin yan kung okay na yung wala siyang leak. Okay, lagay na natin ang valve spring at lagay natin yung retainer at saka yung lock niya, yung sangko. Okay, ito yung ating gagamitin para para mag-lock siya. Okay, ilagay na natin ang camshaft. Lagyan natin ng kaunting langis yung bearing para madali lang din siya ipasok doon sa cylinder head. Lagyan naman natin ang rocker arm at saka ang rocker arm pin. Ito pa rin ang gagamitin natin pang tusok itong yung isang bolt na mahaba. Okay, tuhugin lang po natin. Tatapat lang natin yung butas ng rocker arm pin kasi meron yung tornilyohan na 8mm para lock niya ng ng rocker arm para rocker arm pin para wag siyang mahugot. Ang rocker arm pin po ay di pwedeng magkapalit kasi pag pinagpalit mo yan hindi mo lalagyan ng lock dahil magkaiba po ang pwestuhan yan ng lock. Yung 8mm hindi mo makakabit yung tornilyo na yon. Itong 10mm na bolt para yan sa stopper ng camshaft. So, dalawa lang po ang tornilyo na maliliit. Dalawang 8mm para sa rocker arm pin, tsaka stopper ng camshaft yung 10mm. So, yung camshaft dapat ganyan, meron siyang clearance. Okay, next na lang yung karugtong nito, yung pagkakasana sa makina kasi mahaba na yung video natin.